damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. 4 na minuto makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa ating programang Usap-usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 ng umaga. Nako, kumusta po tayong lahat? Pagkatapos po nitong eleksyon, nanalo po ba yung ating mga kandidato na ibinoto natin? Pero whether nanalo or natalo, dapat po balik na tayo dun sa ating mga gawain sa mga panahon na to, at sana po hopefully ay magkaroon na po muli no ng pagtutulungan para maiangat po yung bawat bayan dito sa ating bansa at yung ating bansa mismo no sa kabuuan. Ang mahalaga po ay nakapagsagawa po tayo no sa isang demokratikong bansa na katulad ng Pilipinas, ng isang mapayapa at maayos na halalan. Okay, so speaking of halalan, ako mamaya po ay makakausap natin via Zoom ang isang political strategist, no, si Attorney Gilberto Lawenco, para matanong lang natin no kung kanyang observation kaugnay po nito ng pagkatapos ng eleksyon o yung post-election observation, yung mga assessment ng mga nangyari no na resulta dito sa
ating political na ano na to, no, na pamamaraan. Anyway, ako po si Ven Blones at kasama natin syempre si Miss Bea Gaza. Bea, good morning. Yes, good morning Miss Ven at good morning po sa ating mga tagapakinig sa radyo sa 738 kHz at syempre sa mga nakikinig nanonood sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Okay, ayan. At speaking of election, Bea, no, eto, meron munang gustong ipabati. Yes. Yung ating kababata na nandyan ngayon sa San Ildefonso, Bulacan. Uy, nakita mo ba, nag-viral yung isa sa mga nanalo dyan na Sangguniang Bayan member ata, no, dyan sa San Ildefonso, na gumamit ng ibang paraan, di ba? Yung, kumbaga, napaka, parang novelty, naging novelty yung kanyang paggamit. Parang, he endorsed himself with, dun sa a novelty way of, campaigning, kaya naging viral, no? Nanggaling yan doon sa San Ildefonso, Bulacan. Pero sabi nung aking kababata na si Lourdes Francisco at saka yung kanyang asawa, si Celso Francisco, pakibati daw yung mga nahalal na mga dyan, sina Mayor Fernando S. Galvez Jr., Vice Mayor Charis Cabande, at yung mga Sangguniang Bayan members, si Joselito G. Bautista Jr. Naku, ito yata yung nag-viral. Oh, naku, matanong ko nga sa kababata ko. Kay Jaisel Domingo, Timmy Miguel, Andrea Lindsay Duran, Alexander J. Galvez, John Paul S. Magbitang, Crisia Jewel V. Silverio at Michael D. Angeles. Congratulations po. Mukhang isang team yung nanalo na yun dun sa munisipyo ng San Ildefonso, Bulacan. So congratulations po at syempre sa aking kababata na nakikinig ngayon sa ating programa at nanonood kay Lourdes Francisco, Ludi Francisco at kay Celso Francisco. Kumusta kayong lahat dyan? Sana okay na, no? Balik na tayo sa mga normal na nagawain ngayon at pagtutulungan syempre. So tawagin na natin, Bea, yung ating guest for today. Si Attorney Gilberto Lawenco, isang political strategist. Good morning, Sir Gilbert. Good morning po. Good morning sa inyo, Ma'am Ven at saka Ma'am Bea. Ayun, okay. So, Sir, una-una nating, syempre gusto nating itanong sa inyo yung inyong opinion, no, tungkol doon sa nangyaring eleksyon dahil maraming maraming mga bago, like for example yung survey, medyo sinasabi nila na parang yung trajectory na sinasabi doon sa mga survey ay mukhang hindi talaga naging ganon, yung tawag doon, naging nangyari doon sa nakaraang election. Tapos sabi natin noon, Attorney Gilbert, baka yung awareness kasi ng mga artista mas malakas, lalo na doon sa mga national elections, pero mukhang yung nangyari ngayon hindi yung inaasahan ng marami, no? So sige, Attorney Gilbert, ano ba yung ating opinion tungkol dyan? Marami pong nagsasabi kasi na ang election daw hindi nire-reflect yung survey. Pero kung titignan nyo po, actually mga 3-4 lang naman po itong medyo hindi nila na-predict, no? Yan ay si Senator-elect Bam Aquino, Senator-elect Kiko, and then Senator-elect former Congressman Marcoleta, no? The rest naman is nasa within the 15 circle na sinasabi nila na pwede na pumasok. So, in traditional. So, yun naman po yung naobserbahan natin doon. Pangalawa, marami po kasing factors kada senator. Hindi naman po isa lang ang factor na nakapag-push. So, siguro itong mga one factors or so hindi ho na-measure. Tulad nung late surge, kasi tatandaan nyo yung mga survey po is last nila is 2 or 3 weeks before. So, medyo marami po nangyari doon sa 3 linggong yun. Kaya mo maraming nakakatuwa at nakakagulat na nangyari kasi nga maraming nangyari to last 3 weeks na last surge na hindi siguro na measure ng ating pong survey. So siguro it's the time for reflection kung paano nila i-measure itong factors na to. So yun nga, speaking of measures,
Attorney Gilbert, kasi maraming nagtatanong nga, kasi usually yung mga isinasagawang survey, sinasabi ng mga survey company na 1,200 respondents. So, ito bang 1,200 respondents na ito, Attorney Gilbert, sa tingin po ninyo, enough talaga ito para malaman natin yung magiging trajectory ng isang kandidato o yung lalaban sa halalan? Opo naman po. Itong 1,200 universal sample na tinatawag, ito po ay ilang dekada na po na ginagamit na formula, no? Kasi ang survey po talaga para yung gusto mo malaman yung lasa ng cake. So ang gagawin mo, hindi mo naman kakainin yung buong cake, hahati ka lang na isang maliit na piraso na para tikman. Yan po yung essence ng survey. And it has long been held that 1,200 is sufficient. Ang problema lang is may mga bagay na hindi mo rin matetel sa pagtitikim. It depends on kailan mo tinikman yung cake. Baka tinikman mo to 3 weeks ago. So baka nag-iba na yung lasa after 3 weeks. So ito yung mga bagay-bagay na kailangan pag-aralan din, no, ng survey. Pero tulad ng sinabi ko, lahat naman ng survey may surprise yan. May tinatawag na margin of error, may tinatawag na mga bagay na siguro hindi mo ma-measure at a certain time. Even sa states nung recent presidential election, makikita nyo, may mga nagsasabi na survey na, oy, si Kamala yan, pero nagulat sila na si Trump ang nanalo. So, hindi ho to perfect na tool. Wag lang siyang 100% na mali, pero hindi naman ho sila 100% mali. May mga ilan lang ho sila nagkamali. So, siguro, kailangan lang ng konting tweaking sa mga susunod na surveys. Okay, so bago doon sa iba ko pa mga tanong, Bea, baka may tanong ka kay Attorney Gilbert. Ayun, follow up lang po, Attorney Gilbert. So, ibig sabihin po, masasabi pa rin po natin na effective pa rin po ang survey kahit na hindi po nag-appear yung ini-expect nating mag-appear or yung parang na condition po na magiging nilalabas. Yes, because ang survey is really just trending, no? Okay. It shows you trends, possibilities, but it does not show you the entire picture. So again, may tinatawag tayo na other elements na nakakapagpanalo ng isang kandidato. At dito lumabas yun na baka mahirap i-measure din ng survey. So yun ang tinatawag nating grain of salt pag nagbabasa tayo ng survey. Always look at it as a trend, as a possibility, at hindi to kasiguraduhan. So it will give hope to people na palaging nagbi-behind sa survey at nananalo din. Kung inyong tatandaan during the local election ng Pasig, yung survey kay Mayor Vico was really low siya noon. Biglang nabawi na, no? So maraming ganun survey both on local and national na hindi rin na itatama 100%. So again, it is just a tool para tulungan kayo. Kasi sabi ng iba, Attorney Gilbert, no, mind conditioning ang survey. So dito sa nangyari, ano sa tingin mo, tama ba yon o hindi? Well, at least nakita nyo hindi mind conditioning ngayon dahil iba yung lumabas sa survey, sabi nga nila iba yung nangyari. So in essence, that disproves that criticism about surveys being mind conditioning. So makikita natin na hindi naman talaga nako-condition tao. Nag-iisip talaga mga tao on their own na, especially now. At especially mga kabataan natin na mukhang last minute mag-decide. Yung mga undecided na tinatawag, last minute po yan. So kasi po tulad ng sinasabi ko sa ibang interview, ang Pilipino po talaga, ang fill-up rate nila is 7. So pag bago mag-eleksyon, meron silang tinatawag na 7 na gusto nilang iboto or 8. At meron silang natitirang 4 o 5 na iniisip lang nila yan pag magboboto na sila. Ngayon, bawal na ang sample ballot sa paligid. So ang mga botante ngayon, ang naisip nila 7, biglang iba-iba iniisip nila sa last minute. Yan po ang nakikita kong shifting, yung last minute fill-up na tinatawag nila. Dito kasi sa atin, Attorney Gilbert, hanggang dumating, meron bang kung hanggang kailan lang pwedeng isagawa yung survey dito sa Pilipinas? Kasi sa ibang bansa parang may ganun 'di ba? Bago, kunwari 2 weeks before the election, hindi na kailangan, dapat hindi na maglalabas ng mga survey. Well, nakita nyo weeks before ang survey, yung last survey was 2 weeks at the latest.
So, may inherent tayong limitation sa ganon. So, talagang survey natin is weeks before. Except sa local. Pero yung publication natin, weeks before yan. 2 weeks para wag masabing nagko-condition ng survey. Kaya po nagkaroon ng gap na tinatawag na 2 weeks at marami nangyari dun sa gap na yon. Add to that yung sinasabi kong last minute fill-up rate for senatorial. Talagang unpredictable minsan talaga yung huling 5 o 4. At nakita ko yan po kasi nagkakampanya ako sa ground. Nakita ko po yan sa mga botante. Tinatanong ko sila sino iboboto nyo pag nagvo-voter ed kami. Hanggang 7 lang talaga yan. So, paano iba? Iisipin na ho namin pagdating doon. So, kaya may konting unpredictability yan eh. Mga last minute na napakinggan nila. Mali mo, may naglalakad papunta sa voting center, may nagka-chismisan sila. Marami hong nangyaring ganon sa ground po. Sa nakikita ko na obserbahan ko mismo. Oh, so ibig sabihin pala sa ground, pwede pang masway yung ating mga botante kahit nandoon. Yes. Oh. Lalo na yung last 4. Oh, okay. Bea. Okay, sir, paano naman po kasi yun nga po, meron po mga nabanggit na natin to, ma'am, sa mga natin previous episode kung saan meron tayong documentary, no? Ito nga pong mga artista po na pumapasok po sa politika. Tapos meron pong popularity factor, awareness. Pero paano po, meron po kasing may magkapatid, yung isa celebrity siyang maituturing pero hindi siya nanalo. Tas yung isa naman wala siya sa showbiz pero nanalo siya dun sa posisyon na tinakbuhan niya. Paano siguro po pwede na nating ganon? sabihin yun, no? Banggitin, di ba? Sige po. Oo, kasi yung sinasabi yata ni Bea, Attorney Gilbert, no, sa Batangas. Like for example, si Miss Vilma ay nanalo as governor, pero yung kanyang anak na si Sir Lucky ay hindi pinalad, no? Pero yung anak niya na si Ryan Christian ay nakapasok naman sa House of Representatives. So, isang artista, tapos yung isa ay hindi naman. Pero bakit mas tinanggap nung sa local yung hindi artista? Actually, hindi lang po sa local, sa national po. May mga ganong instances po. Dati po kasi ang pagiging artista is malaking factor. Kasi it brings you. Pero may mga cycle na hindi ho nagiging uso ang artista. At probably ito yung isang naging cycle. Siguro na rin sa dami ng mga last minute na Viber chats, ng mga video na kung saan ng mga artista ay siniraan at binataktakan. At ito ay probably sinasabi nila ay dumikit. Lalo-lalo na sa mga kabataan na mahilig magbabad sa social media. Tandaan nyo, ang kabataan na bumoto ngayon, 63%. Yeah, so, nakita natin. Tinitignan nila na baka itong mga last minute Viber chats, last minute na ay naka-apekto sa mga artista. Pero hindi naman lahat po ng artista ay tinamaan kasi sa senator you have 2 na may previous naman na like si Senator Tito Soto, artista, pero nananalo siya kasi hindi lang siya artista. So maraming other factors ang nakakadagdag sa kanya. So ito yung mga malamang na factor na okay lang artista na kapag pero hindi na ito enough para manalo ka. Kailangan may add ka pa. On one side, yung anak ni Governor V na nanalo, wala po siyang baggage, anything. So, fresh face po siya. So, ito naman po ay tinatawag natin na naghahanap po talaga yung mga tao ngayon ng fresh face, na novelty, nakakaiba. At ito po yung mas malaking minsan na factor kaysa pagiging artista. So ngayon, siguro itong cycle na to, kailangan po mag-rethink ang ating po mga celebrity para po to reevaluate their next run if ever, na siguro wag na silang umasa sa pagiging artista lang. Oo, kasi nung mga last na mga interview din natin, sinasabi nga nila na, lalo na mga experts, sinasabi nila na kapag artista ka o celebrity ka, kumbaga sa 50% na, nakakuha ka na nung porsyento dun sa labanan na yon. So, dito talaga ay hindi nangyari. Meron din tayong mga nakausap na sinasabi nila na magpapatuloy yung pagdami ng mga celebrity, lalo na sa mga national level, like sa, sa Senado. Pero nakita natin na hindi nangyari yon. So, katulad ng sinabi mo, Attorney Gilbert, ano yung mga pwedeng gawin ng mga, ng mga artista natin?
Well, una-una kasi ang pagiging artista, binibigay lang sa yan awareness. Pero bago ka iboto ng isang tao, lalampas ka pa sa awareness, tapos acceptance, kailan tanggapin ka nila, and then pupunta sila sa pagtitiwala bago ka nila gustong iboto. So, pang first step lang po yung awareness. Kailangan makuha mo yung tiwala at saka pagtanggap nila sa'yo. Marami sa tumakbong artista ay tinamaan nga sa mga last minute at parang kanilang reputasyon ay took a big hit, no? Sa pagiging katiwa-tiwala or sa kanilang competency. So, hindi nila na-address to. Yung mga nanalo po na artista, if I may, like si Senator Tito, Senator Lito Lapid, ay meron po silang performance, batas, at ang kanilang added factors tulad po ni Senator Lapid, meron siyang bailiwick, tandaan nyo po, ang Region 3, kung saan siya isa naging local official. So, hindi lang po yung pagiging artista, may bailiwicking po kasi na pumapasok meron isang buong region na naka-behind sa'yo dahil tigaro ka at mahal ka nung region na yun dahil nag-local official po si Senator. So, si Senator Tito Sotto naman, hindi lang po kasi pagiging artista, matagal na po siya at marami na po siya naging mga advokasya na sinulong. So, ito na ngayon ang new trend. So, okay, naging artista ka, awareness, pero kailan dagdagan mo pa yon para pagtiwalaan ka at ngayon tanggapin ka ng tao. Yeah. Ayun, attorney, ibig sabihin po ba niyan may kinalaman na po rito or factor na po dito yung mga tumatalinong voters? Ayoko kasing sabihin di matalino dati yung voters. No? Kasi meron po mga nagko-comment na gano'n, attorney. Meron pa nga memes na bobotante daw, sir. Paano yun? Tapos meron pang awakening, di ba? Yes. Well, marami nagsasabing ganyan, pero ayoko kasing insultuhin ng ating mga botante. Yes. No? May kanya-kanya silang gusto at preference, demokrasya po to. So, ibig sabihin lang, naghahanap na sila siguro ng iba. Kasi hindi naman kada eleksyon pareho hinahanap ng tao. Tulad ngayon, naghahanap sila mabait, humble. At tulad ng minention nyo nga kanina, yung isang tumakbo sa San Ildefonso, Bulacan, si Nongnong Bautista. Yes. Yung kanyang jingle is parang awa nyo na pangatlong laban ko na to. Parang gusto ko i-guess. So, combination ng kakaiba at humility. Nagpakababa siya at self-effacing. Ako naman po okay, baka pwedeng, nag-number 1 siya. Yes, number 1. Number 1 po siya na konsyal, si Nongnong Bautista. At marami pong ganyan, no, na kongresista na tumakbo sa mga malalaking kalaban at mayor, pero pinakita nila yung humility, etc., etc. Yung pong pangalawang anak po kasi ni Governor V, ganun din ang kanyang pinroject Pag nakita niyo po sa ground, kasi nasa grounds po ako, yung mabait, humility, hindi ko sinasabing hindi mabait si Lucky, but mas sa Bisaya, limpyo ang dating, yung mukhang mabait siya. Yung pangalawang anak ni Governor. Si Christian, so, Ryan Christian. Hinahanap na silang iba na kailangan ma-hit nyo para iboto kayo. Yan ang trabaho ng political strategist at campaign manager ngayon. At yun po naman nakikita rin sa survey dahil tinatanong nyo, ano pa hinahanap nyo ngayon sa mga botante? So, yun din ang nakita natin dito sa senator election. So, may mga ganun na hinahanap sila. Kasi ito, speaking of yung mga ganun, yung mga baguhan na hanap, ano tingin mo, Attorney Gilbert, no? Kasi may mga lugar talaga na talagang nakatanim na yung mga ibang political clan o yung mga matagal nang naging kumbaga ay doon sa posisyon, pero biglang may mga newbie na nakatalo dito sa mga dati na, no, na mga nakaupo na mga politiko. So, anong tingin mo doon, Attorney Gilbert? Yan po, marami po yung studies ngayon na ginagawa, no? Sa mga nakakausap ko lately, number 1 dyan, siyempre, yung young vote. Yung 63% na yan nationwide. Tingin ko lumabas po sila ngayon para bumoto ng bago naman, na yung hindi na yung mga dating muka. At pag yung mga dating muka ay may naging kampante sa local, minsan na tatanggal sila. So, ang lesson dyan is wag maging kampante. Wag mag-underestimate ng bago kasi marami na tayong bagong botante sobra, ang Gen Z at Millennial. At iba ang taste nila. Ayokong sabihin ayaw nila sa matanda, no?
Pero kung titignan nyo, marami... Discriminating naman yon, ha? Meron marami hong lokal ngayon na kung may maedad ay natalo kahit matagal na. So, I can name a lot. Pero tignan nyo na lang siguro sa datos para hindi tayo is may maraming may edad na ho na natalo ngayon kahit matagal na. Kasi po, there's a changing face ng botante ngayon. Changing taste. Oo, yung mukha ng mga botante ngayon, iba, no? Dun sa mga nakaraang mga botohan. So, Bea? Ayun, attorney, since nababanggit niyo po yung mga ino-observe niyo sa field bilang kayo po talaga ay political strategist, ano po yung mga trends na parang siguro maring tips na ito sa mga gagawin ng mga kandidato or ng mga boboto sa susunod after 3 years, no, ma'am? Yes, oo. So, ano pong at trends mahalaga yun, sa mga mas mahalaga yun sa susunod. Yes. Ay, hindi, meron pa tayong barangay election. Oo nga pala, ngayong December ba o November? Oo. Well, una-una nabanggit na yung for the local candidates, yung barangay election na importante po yan. Okay. Kasi dyan yung ite-testing yung inyong machinery. Kung meron kayo. Kasi sa akin po, ang next election, you prepare po yan today. Marami sa nanalo, matagal po nag-prepare yan. 2 years, 2.5 years, 18 months. Hindi naman kailangan maging magastos, pero kailangan gumalaw kayo. At kailangan kumuha kayo ng professional na magsasabi sa inyo ng image, ng mensahe, nakakaiba sa dating mensahe at sa mga kalaban ninyo. So, unang-una dyan is start early. Dapat maaga na kayo mag-start. Aling marami na natuto ngayon dyan. Hindi kayo pwedeng last minute. Mahihirapan kayo sa last minute search ng ganyan, no? Although may last minute na gagawin, pero yung pagpasok nyo sa politika, dapat pakilala kayo, lalo bago kayo, umpisa pa lang, huwag kayong maasa na makikilala kayo kaagad. Kung artista naman kayo, again, that's a given, kilala na kayo. Pero magpakilala kayo na hindi bilang artista lang. Tumutulong kayo, umiikot na kayo, nagsasalita kayo about sa issues. So parang hindi artista lang ang tingin sa inyo. Pangatlo is huwag kayo umasa sa mga dating strategy. Palaging bago yan every election. Hindi pare-pareho ang hinahanap ng tao kada election. Nag-iiba po yan. Depende sa mga nakaraan. At tignan nyo rin kung kayo ay incumbent, huwag kayong kampante. Huwag kayong masyadong umaasa na iboboto kayo porket andyan na kayo matagal at inaalagaan nyo. Kailangan din po palagi kayong andyan, nag-iikot. Marami po sa mga natalong incumbent ngayon, tinamad mag-ikot. Yung tinatawag na house to house, yung tatag, yung lumababa sa mga tao, nakakalimutan na po nila yun. Marami sa senator na nanalo na bigla, last minute bumaba po sila sa baba, nag-barnstorming sila, umikot sila, nakita sila. So, yan po yung aking tips ngayon. Start early at go down. At saka ayusin nyo yung mensahe nyo. Yan po yung mga first steps. Yung mga iba ho is case to case po yan. Kasi ang bawat kandidato, kailangan mabuo nyo yung tinatawag na sangkap o ingredients para manalo kayo. At hindi ho pare-pareho yan. Bawat kandidato may kanya-kanyang kwento po yan. Ano, ito last na lang, Attorney Gilbert, ano sa tingin mo yung nag-trigger dito sa mga youth natin para talagang mag-participate at magkaroon ng ganitong kalaking porsyento ngayong nakaraang eleksyon? Social media. TikTok, medyo pabigat po ang messaging po. At ang screen time po ng mga bata ngayon ay tumataas. Halos kung makita nyo sa kalsada, nakaantay sila sa kalye, nag-aantay papasok. Babad na talaga. Wala na nag-uusap, nakatingin na lang sa cellphone. At kahit sa bahay, sa pagkainan, sa restaurant, ay hawak-hawak po nila yung cellphone. Ako po nagtuturo din sa kolehiyo at napansin ko sa kantin, halos ang tahimik na ngayon. Hindi na nag-uusap. Nagte-text na sila, magkatabi pa lang sila. So masyado na silang i-mesh sa social media. And yung social media nagbigay ng message ngayon na kailangan magbago, kailangan tayo bumoto. At sa tingin ko itong election na to ay pumasok po itong youth vote na to. Okay. Naku, Attorney Gilbert, marami pa sana kami itatanong pero kulang na tayo sa oras. Siguro baka mag-part 2 na lang tayo, di ba, Attorney? Sige po. Salamat po. So maraming salamat po, Attorney. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ayan, si Attorney Gilberto Lawenco, isang political strategist. O, narinig mo na, Bea, ha? Oo nga.
Oo. So, ayan, ito po yung mga napag-usapan natin tungkol sa nakaraang eleksyon. Anyway, babalik tayo, Bea. Sa pagbabalik, sino yung makakasama natin? Sa pagbabalik, abangan po ninyo si Sir Santiago Sonny Ducay, ang Executive Director ng Subdivision and Housing Developers Association, para pag-usapan po yung lumalala raw na housing crisis sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sige. At paano natin susolusyonan? Paano Yes. masusolusyonan ito? Sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, Bea, balik na tayo. At ready na ba yung ating makakausap sa ating second half, Bea? Yes, ang makakausap natin ay si Santiago Sonny Ducay, ang Executive Director ng Subdivision and Housing Developers Association. Okay. Makakasama po natin Ready siya na. sa Zoom. Ayan. Okay, sige. So ready na ba si Sir Sonny, Yes. Santiago Sonny Ducay? Ready na po. Ready na. Ayan. Game na tayo, Bea. Okay, welcome po sa Usap-Usapan sa Ayan. Radyo Pilipinas, Sir Sonny. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Miss Ben, and magandang umaga, Miss Bea. Okay, so ito Ganun na. din sa inyong mga tagapakinig. Okay, ayan. Ako, pag-uusapan natin yung tungkol dito sa medyo hindi maganda, no, na balita tungkol sa mga pabahay natin. Pero, syempre, kailangan natin ng solusyon dyan. So, Bea. Yes, so una muna kumustahin po natin, Sir Sonny, yun nga pong naitatala na problema natin sa pabahay. Meron po ba tayong mga datos sa kaugnay ng housing backlog, sir? Yeah, marami tayong datos, but I'd like to say, Miss Bea, that ang housing situation ngayon, ang pabahay ay napaka-importante sapagkat una, ito ay pagtugon sa pangangailangan or yung security of tenure. Pangalawa, ito ay maaaring gamitin ng pamahalaan kagaya ng ginagawa sa ibang bansa na maaaring gamitin ito to pump prime the economy upang isulong ang ekonomiya. Malaki ang impact nito sa iba-ibang industriya na nakaakbay sa pabahay. At there are 85 industries that are attached to housing and the multiplier effect is some 3.14%. Ganun din sa empleyo na nabibigay ng pabahay. Well, of course, there are challenges. The government says the figures, ang datos ng pamahalaan ay 6.5 million ang ating backlog sa kasalukuyan. Meron ding pag-aaral na ginagawa ang pribadong sektor, ang SHDA, at sinasabing mahigit pa dito siguro ang ating pangangailangan sa pabahay. Okay. So, ano po ba basically, Sir Sonny, kasi nababanggit din dito, no, yung, kumbaga, aging population ng ating bansa. So, ano ba yung talagang masasabi natin na anong tawag dito, may nakaka-apekto dito sa housing problem? Tama ka, Miss Bea, and ang components o yung balangkas ng ating pangangailangan sa pabahay very quickly ay binubuo ng 4 na bahagi. Unang-una, meron tayong tinatawag na pangangailangan sa pabahay because of the increase in population. The more people we have,
the more houses we need. Pangalawa, meron tayong pangangailangan sa pabahay dahil nagkakaroon tayo ng mga unacceptable dwelling units. Ito yung mga blighted communities at unacceptable materials na usually ay nasa peripheries ng urban areas. Maaring nandun sila sa danger areas, riverways, and those that are prone to disasters like landslide. Pangatlo ay yung tinatawag nating doubled up households. Yung doubled up households ay yung isa o mas mahigit pa sa isa na household or family sa bawat bahay. Kinakailangan bigyan din natin sila ng pabahay. At yung pang-apat na component ng housing need ay yung tinatawag nating due to obsolescence. You know, may hangganan ang bahay, nasisira din yan at kinakailangan palitan. We also lose houses because of the many calamities that visits our country. We are visited by at least 20 typhoons a year, and there are also volcanic eruptions and other things. Yung nabanggit mo tungkol sa pagtanda ng ating population, characteristics ng population, nakikita sa datos ng Philippine Statistics Authority na ang fertility rate natin ay bumababa at nagkakaroon tayo ng delayed marriage. Na whereas before, ang ating characteristics ng population ay mga bata talaga. Pyramidal yung shape ng population. Ang base ng population ay maraming kabataan. Subalit ngayon, nakita nila there's a slowdown in population growth rate. So nagiging parang 3-type na yung ating population. So medyo nababawasan yung kabataan at nagkakaroon ng increasing elderly people. So by the year 2040, magkakaroon tayo ng mas maraming hindi na ganoong kabata ang ating population. So, there are also corresponding concerns and challenges if our population is aging, and nagkakaroon din niya ng impact sa pabahay at intervention natin sa ating housing programs. So ano po basically, Sir Sunny, yung magiging concern natin dun sa, kung halimbawa by 2040, yun na nga, dadami yung may edad sa ating populasyon. So ano yung talagang concern natin specifically? Well, we must also consider not just this but the other challenges in housing. As you are aware, we are faced by the challenge of climate change. So lahat ito ay dapat we should address all these things, ating tugunan, hindi lamang yung elderly population. So una, sa innovations with respect to our designs and the technologies that we use with respect to housing construction. Ganun din marahil, if we are to consider the specific needs of the elderly and the disabled, the design of the houses and the location of the houses should be near, areas where they have access to medical facilities. Yung design ng houses natin, dapat siguro mas malalaki yung mga pintuan upang ma-accommodate yung mga wheelchair, and correspondingly, there will be grabs na kinakailangan para maging gabay ng ating mga elderly. So these simple things should be considered in the design. But all of these are really being monitored by developers. Very quickly, I also would like to Ms. Ben to introduce our association, the Subdivision and Housing Developers Association. This is a private organization of housing developers who are into vertical, yung mga gumagawa ng condominiums, and horizontal as subdivisions. So we promote a vibrant housing industry. And we work closely also with the government in order to address the housing need. We have membership nationwide, Ms. Ben and Ms. Bea. Okay, Bea. Yes, sir. Yung since I-introduce niyo na rin po ang inyong institution, at nabanggit niyo po na isa nga po sa mga nagpapalala ng ating problema sa pabahay ay dahil doon sa dumadaming bilang na po ng or yung aging na population na tinatawag. So, yung SHDA po or yung institution nyo po ay kaya din po bang magtatag nitong mga retirement communities? Kasi parang yun po yung
magiging nakikita na possible solution po sa ating aging population po? Yes, yes, Miss Bea, at gusto ko ding over and above this concern about aging population, gusto kong very quickly banggitin yung mga challenges natin sa pabahay. Unang-una, kinakailangan magkaroon tayo ng sustainable financing para sa housing upang magkaroon ng kaukulang budget at mga proyekto para sa pabahay. You see, kung susuriin natin ang datos ng ating General Appropriations Act, napakaliit ng naibibigay ng pamahalaan na budget para sa pabahay. Pangalawa, kinakailangan meron tayong access to land. 30% of the cost of the housing unit goes to land. Ang pambansang National Land Use Plan at framework ay kinakailangang maipasa upang magkaroon tayo ng mga guide kung saan dapat pupunta yung mga paggamit ng lupa. Saan ba ang komersyo, saan ba ang turismo, saan ang agricultural, saan ang settlements. All these things is necessary. So access to land is very important. It is important also to address the ease of doing business. The permitting process, gestation period alone of getting a housing permit for a developer runs from 2 to 3 years. So we have to contend with 27 government agencies, 78 permits and licenses, 146 signatures, 373 documents. So the advent of digitization and computerization could perhaps address this. Panglima ay yung enhancing affordability also. Kinakailangan may kaukulang kakayahan yung mga bumibili ng pabahay, meron silang tamang trabaho upang maka-afford sila. Pang-apat, siguro kinakailangan nandyan yung interest rate subsidy doon sa mga taong nangangailangan talaga ng subsidiya para magkaroon sila ng pabahay. Pang-lima siguro ay yung incentives para sa mga pribadong sektor upang gumawa sila ng mga affordable housing. You see, Ms. Ben, ang gobyerno ang nagtakda kung magkano dapat ang presyo ng pabahay. So ang developers, ang mga gumagawa ng pabahay ay guided by this ceiling. So sometimes it is very difficult to build a house that would cost only 800 or less than $1 million, 865,000 pesos socialized housing, especially if this is located in urban areas. So ang mga bagay na ito, and there should be also more public housing programs para dun sa mga talagang naiiwanan at hindi nagkakaroon ng affordability and those who do not have access to financing. Kinakailangan magkaroon ng innovative programs, kagaya nga nung nasabi nyo kanina sa unang talakayan, even dun sa kampanya may innovation siya, nakiusap siya. Ganun din siguro sa pabahay, kinakailangan, hindi lamang kinakailangan sa iyo ang bahay, maybe there can be rental housing, there can be other modes of ownership, modular or incremental housing, rent to own, at talagang maa-address at suriin yung kakayanan ng ating mga bumibili ng pabahay. So these things are very important for both the government and the private sector in addressing the country's housing needs. Tsaka Bea, Sir Sunny, isa din kasi yung nagiging problema natin lalo na sa dito sa mga city, yung mga informal settler kasi nga usually yung mga trabaho nga nila dito sila nakakakuha ng trabaho. So ibig sabihin kailangan pagka nagkaroon tayo ng mga relocation program ay meron ding makikita na trabaho itong mga i-relocate natin. Tama ba 'yon, Sir Sunny? Tama kayo doon, Bea. In fact, Miss Ben, I'm sorry. In fact, isa sa mga trusts ngayon ng gobyerno at ng mga pribadong sektor ay yung new town development. As you can see, nagkakaroon ng mga movement ng mga developments at nandoon na lahat sa development. Nandoon ang kinakailangan educational facilities, employment, recreational facilities, even for commercial malls. Nasa isang lugar na lamang para hindi na magkakaroon ng movement ng population, it will be easier for them. This will also ensure a more balanced distribution of population. Alam nyo,
ang pagkakaroon ng balancing distribution ng population ay isa sa mga antas ng development. If we draw a square kilometer in Metro Manila, Ms. Ben, there are more than 40,000 persons per square kilometer. But in still in other areas of the country, less than 200,000 pa lamang. So, medyo hindi balanse. Marami tayong dapat tugunan, public transportation, facilities, all these things ay dapat tugunan. And then land use. Kinakailangan talaga ay merong comprehensive land use plan and specific and updated land use plan ang bawat pamahalaang lokal at ang national government. Bea, may gusto ka pang idagdag? Sir, nabanggit niyo po yung comprehensive land use plan. Sino po or anong agency po ang pwedeng maging anong tawag doon? Point person, maganda point yung tanong mo, agency. Bea. Ito ay nakalagay sa mga sa batas ng local government code, sa batas ng UDHA. We have some 1,800 cities and municipalities at naaatasan ang Department of Human Settlements and Urban Development as well as the Department of Interior and Local Government to ensure that the 1,800 cities and municipalities ay mayroong updated land use plan. Subalit nakakalungkot na around 53% lamang or over 800 have updated local land use plan. They have land use plan, subalit ito ay kinakailangang i-update na dahil yung sinasabi nilang areas, for instance, agriculture, naging built-up area na. So, ang lahat ng ito ay kinakailangang pagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati na ng pribadong sektor. Kinakailangan talaga dahil ito ay magiging basihan as a basis for both the government, the national government and local government and the private sector to plan and locate their projects. Sir Sunny, kasi may nabasa tayo na binanggit yung ng isang anthropologist sa University of the Philippines, si Dr. Mary Racelis, at siya mismo nagsabi na in-urge niya yung ating mga policy maker na tignan itong problema na ito doon sa, kumbaga sabi niya, beyond physical structure. So ibig sabihin, ano po kaya ibig sabihin dito ni Dr. Racelis pag sinabi it's beyond physical structure? Yes. Well, of course, we give respect, we subscribe, and I personally agree with Dr. Mary Racelis with respect to the concern of going beyond just the structures. Ang pabahay kasi, Ms. Ben, ay hindi lamang pagbibigay ng pabahay. There are other things that should be considered. Kagaya nga ng nabanggit mo, importante yung ating access and yung location vis-a-vis their employment area. Doon sa nabanggit ni Dr. Mary Racelis, halimbawa sa ngayon at narinig nating lahat na ang pamahalaan ay mayroong programa na tinatawag 4PH. Ang 4PH program ay napakaganda sapagkat ito ay naglalayo na tugunan ang backlog natin sa housing. 1 million housing units per year for the next 6 years para ma-wipe out yung 6.5 million natin. Subalit, ano ba ang dapat i-consider natin? Ang sinasabi ng pamahalaan, let us build high-rise housing up to 30 floors sa mga major cities to house yung ating mga informal settlers and lower-income groups. Miss Ben, kinakailangan ng community preparations. People are not yet ready, perhaps especially the type of beneficiaries that we will cater into and we will address doon sa programang ito. Kinakailangan suriin, paano ba sila? Alam mo, iba-iba ang needs, lalo na sa kanila. Magkakaroon ba sila pwede ba silang maglagay ng tindahan dyan? Paano yung mga alaga nilang hayop? All these things. And the common areas and the facilities. Paano yung maintenance ng elevator? Paano yung maintenance ng common areas? In other words, yung tinatawag nating property management. If you are familiar with condominiums, we pay, and even subdivisions, we pay yung property management. Ang ating bang magiging beneficiaryo ay may kakayahan ito? Kung nasira ang elevator sa mga ganyang lugar, sino magme-maintain? Maaari ka bang makhagdan simula 30th floor hanggang baba? So all these things should be considered. Ito ang sinasabi ni Ms.
Racelis, and we subscribe to that. Even developers are, of course, making attention, and this is important consideration in planning. Nako, Sir Sunny, ang dami naming natutunan dun sa pinag-usapan natin tungkol dito sa ating mga problema sa housing. At sana yung mga suggestion mo at saka yung mga nabanggit mo kanina, no, na pwedeng gawin para dito sa housing natin maisagawa, no, sa pagtutulungan syempre ng ating pribadong sektor at ng ating pamahalaan. So, Sir Sunny, baka meron ka pang gustong mensahe na nais ipaabot? Well, una, maraming salamat sa iyong programa. Napakaganda nitong programa na to sapagkat napaparating sa maraming mamamayan yung mga issues and concerns. Hinihimo ko lang na yung mga wala pang pabahay o yung gustong magkaroon ng pabahay, huwag kayong mag-hesitate lumapit sa pinakamalapit na opisina ng gobyerno at even developers sapagkat huwag kayong matakot. Merong tayong Pag-ibig, Home Development Mutual Fund, the National Savings Scheme for Housing. The financial institutions are also having interest. The banks, meron na silang interest sa mga pabahay. So merong financing sila at these are also affordable. And most importantly, you choose reputable developers. I-check po ninyo kung miyembro sila ng Subdivision and Housing Developers Association. Check our website para makita at these are really reputable developers. So, importante po lahat yung mga bagay na yun. Okay. Maraming salamat po, Sir Sunny. Yes, maraming salamat din and the pleasure is ours. Thank you very much. Thank you po. Si Sir Sunny Ducay, Executive Director, Subdivision and Housing Developers Association o SHDA. Okay? Bea, wala na tayong oras. So, pasalamatan muna natin ulit si Attorney Gilberto Lawenco, no, nakasama natin sa ating first half, isang political strategist at syempre si Sir Santiago Sunny Ducay, ang Executive Director ng SHDA. Pasalamatan mo na may nakasama natin. Yes, Bea. maraming salamat kay Jobel Lustre sa ating Wirecast, kay Sir Rolly Bumatayo sa Master Control at syempre sa aking co-producer na si Win Panyano. May pinapahabol siya, ma. Ano, papahabol? Mga fans niyo daw, ma'am. Okay. Shoutout po kay Oli Tenorio, Kester De Guzman, Ian N. Canardo, Jeffrey Estur, Sunny Rodriguez, Bea Dumawa, Shane Arwado, Armen Gold de la Rosa at syempre sa ating pong Radyo Pilipinas Hingoog, Radyo Pilipinas Zamboanga at Radyo Pilipinas Marawi. Okay. So, maraming salamat po sa mga likers natin na yan, mga nanood at nakinig sa ating programa ngayong umaga na ito sa Usap-Usapan. So, Bea, maraming salamat. Maraming salamat din, Miss Bea. Okay. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga po, Antabayanan. Kalipunan ng mga balita. Sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating kasama na si Mr. F. Gaitos. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is